mo rin ang iyong perfect match. Ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang, yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil, sa'yo lang ako magmamahal. Ang Tipo Kong Negosyo. Good morning! Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome sa programang Ang Tipo Kong Negosyo. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo, at syempre, ang aking partner, walang iba kundi si... Tess Ramirez. Good morning, Director Thelma. Good morning! Naku, na-miss na naman kita last week. Kayo din, miss namin. Oo nga kasi ano ba nangyari sa akin? Nagpunta ako ng Zamboanga del Norte. Naulanan. Kaya pagbalik ko, ayun, trinangkaso na. Hindi yata kayo nagpapayo. Walang Oo nga tayo. Nako. Anyway, ganyan talaga pag nagtatrabaho, di ba, nakakalimutan magpayong. Pero ngayon ay eto, nagbabalik ang inyo pong lingkod at as usual, marami na naman tayong pag-uusapan na may kinalaman po sa kalakalan at pagnenegosyo. Correct. Ayan. At partner, alam mo, katatapos lang nitong National Consumer Assembly ginanap bilang selebrasyon ng National Consumer Month. Alam ba yun? Oktubre, Yes, Consumer October. Month. Oo. Kasi lahat tayo consumers, di ba? Kaya mayaman ka o mahirap. Across the board yan. Lahat tayo mamimili. Tama yan. Ultimo yung mga may-ari ng negosyo, sila ay consumer din. Correct ka dyan. Kaya naman, importante, malaman natin ano ba yung mga karapatan ninyo bilang isang mamimili. At paano kayo mapoprotektahan. Tama. Oo. Ang iba kasi hindi nila alam yung kanilang karapatan, kaya Oo. naman kung may mga halimbawang pagsasamantala dun sa mga paninda, hindi nila alam kung Oo. paano yun i-handle yung mga ganong klase ng sitwasyon. Saan ka pupunta kung meron kang reklamo, di ba? So, importante lahat yan. At merong batas. Yan ang importante lalo na. May batas na sumasakop sa proteksyon ng mamimili. O, alam mo ba rin yan? Yes. Tumpak. Ang At galing sana mo, ha? malaman din na ating mga listeners yan yung ating layunin, Director Thelma, di ba? Kung bakit inihatid natin sa kanila itong programang ito, ang Tipo Kong Negosyo na naririnig hindi lamang po dito sa himpilang DZRB Radio na Bayan 738 kHz, kundi maging sa aming kapatid na himpilan ang DWBR FM 104.3 MHz. Okay, at para pag-usapan na natin tuloy-tuloy itong consumer protection in the Philippines, ay maswerte po tayo. Nasa linya na po ng ating komunikasyon ang Vice Chair ng House Committee on Trade and Industry at Subcommittee Chairman po ng Consumer Protection and Trade Regulation. Walang iba kundi si Congressman Tomas Apacible. Magandang umaga po, Congressman Apacible. Magandang umaga rin sa iyo, Thelma, at saka sa iyong kasama dyan. Opo. Nakikinig sa ating radyo dyan sa DZRB. Yes, live po kayo dito po sa Radyo ng Bayan. Unang-una po, meron po tayong Consumer Protection Act, pero mukha pong medyo may mga ibang provisions doon na kailangan na ng pagbabago. Merong ang, yung, kasi yung Consumer Act na yan, yung 7394 Republic Act. Nung tinignan namin, almost 1992 pa, so more than 20 years na ang batas na yan. At marami na rin mga provision na dapat nating bisitahin kung talagang dapat baguhin. Dahil ngayon pa lamang meron tayong mga panukala na pinamiyandahan yan sa Republic Act 9711, yung Food and Drug Administration Act, no? Para sa proteksyon ng mga consumer, para magkaroon naman sila ng paraan to, kung meron silang complaints, meron silang makitang resolusyon sa kanilang mga problema.
Ngayon, nasa ano na yan nasa Committee on Appropriations yan kasi kailangan ng konting budget Opo. para doon sa tinatawag natin National Consumer Welfare Council. No? At meron ng mga 16 na provision doon sa dating act na ating pinapalitan para mas maging yung makatugon sa mga pangangailangan ng mga mamimili ngayong araw. Pero tama ka kasi lahat kasi consumers, nakakalimutan natin lahat. Opo, lahat tayo, di ba? Pero tatlo kasi klase consumer natin, Telma. Merong yung number 1, sabi ko nga doon sa talk doon sa assembly noong October 11. That's right. Yung unang klase ng consumer, ito yung mga bibili na lang, kung may problema man, hindi na nagmahangal. Parang talagang gano'n Wala tayong magagawa. Tiis, tiis na lang. Yun ang ating stage, kaya napakahina ng ating boses bilang consumer. Ngayon, medyo maling-galing na yan. Ngayon naman, pagka may mga problema, nagko-complain na. May complaint desk na rin. Sasabihin nila yung karanasan. Haharapin sila. Pero pagkatapos nun, wala namang nangyayari rin. Para pinagbigay lang na makapagsabi ka ng problema mo, pero wala namang resolusyon. Oo. Pero ang ating pinagbubuti ngayon at gusto natin mangyari, yung maging proactive ang mga mamimili, yung mga consumers. That's right. Na hindi How do you lamang titigil empower? pagkatapos mag-complain, kundi sisiguraduhin nila na maayos talaga yung problema para yung iba naman mga mamimili, hindi naman maapektuhan ano nangyayari sa kanilang hindi magandang pangyayari. Kaya ito po ay binabalangkas namin ng DTI, ang namumuno Protection Undersecretary Seni Maglaya, under dito sa National Consumer Affairs Council, na lahat po ng mga problema ngayon ay ma-address ngayon. At nakikita ko po naman, as a matter of fact, si Zenny Yusek Zenny is so proactive. Nagkaroon na nga ng radio program to answer all the complaints of consumers. Sa ibang stasyon yata meron siya. So lang yun, in-advocacy lang at saka para magawa yung trabaho niya. So yun ang mga pagbabago. Marami tayong mga provision sa act na yan na nagbibigay ng mas malaking karapatan, pagpahalaga sa mga consumer. But at the same time, ini-spell out din yung mga dapat namang kampanan ng mga consumer bilang isang responsible buyer. That's right. Congressman, good morning po. Si Tess Ramirez po ito. Hi, Tess. Good morning. Thank you. Meron nung mga nagsasabi na kaya namamayagpag yung mga mapagsamantalang negosyante dahil po yun dun sa mababang parusa daw sa mga nananamantala. Yun nga, isa sa mga provision na binabago natin kasi napakamura talaga ng kaya minamabuti nilang na iba, bayaran lang yung penalty. Sa kasalukuyan, ano po ba yung ipinatutupad at ano po yung balakin nyo tungkol dyan sa bagay na yan? Well, number 1, siyempre, iba-iba naman yung acts na punishable under the Consumer Act na re-device natin, Pero yung dati-rati, sisingilin ka lang yung establishmento ng 100 piso, 200 piso, kayang-kayang bayaran yon. Meron kami provision ngayon na maabot po hanggang 100,000 ang binabayaran ng manufacturer sa kanilang first offense. At second offense po, magkakaroon ng suspension ng kanilang permit. At pangatlo, pagka nagpatuloy pa, pwedeng i-revoke na, hindi na-renew ang kanilang license. Kaya mabigat na po ngayon ang pagbabago. Wala pong parusang pagkakakulong, Congressman? Meron din mga, depende kasi kung with malice na talaga, kasi ang ating kino-cover mostly dito yung mga parang omissions, tinatawag o neglect, Pero kung makikita gross negligence yan, talagang sinadya, let's say sa labeling, mali yung pag-label mo, sinasabi mong ito makakagamot ng ganitong sakit, pero hindi naman, at nilagay mo ron, bawal yun. Kaya lalagay mo yung edad na pwedeng bumili ng nung gamot, let's say 2 to 4, 2 to 5 years old, ganun. Katapos binebenta mo sa mga mas matanda na hindi naman effective na yon. Yung mga ganung bagay punishable yan. Pero iba-ibang klase yung mga parusa sapagkat depende naman sa degree ng offense na ginagawa. Pero definitely much more mas mabigat kaysa dati. Congressman, ang ating pong mga consumer organizations, nakikita niyo po ba na organisado na sila o kailangan pampalakasin? Lama mo, natutuwa nga ako, nabanggit ko yan sa assembly dahil
Lamang mo bang ang pinakamatagal kong hearing sa dami ng komiting hinahawakan namin sa Congress at pati ako, akala ko ito pinakamadali, no? Yung sa trade and industry. Dahil akong chairman ng is consumer protection. Opo. Ang pinakamatagal kong hearing at masaya naman dahil di naman talaga patot sa adahan ng gusto, kundi paliwanagan lang. Itong for example, yung breastfeeding, yung lang, yung advertisement lang ng milk products, yung mga formula feeds, napakabigat ng labanan diyan sa bagay na yan. Kasi right now, for example, sa milk code hanggang 2 years pwedeng walang advertisement ang mga tungkol sa paggamit ng mga supplementary feeds. Kailangan natural breastfeeding. Ngayon, may panukala na gawing 6 months. Kasi marami na ngayon mga babae na nagka-anak, hindi naman kayang 2 taon na mag-breastfeeding dahil kailangan magtrabaho. Kung may problema sa pagpabigay ng gatas galing sa kanilang sariling katawan. Binababa natin yun. Napakabigat ng debate talaga sa bagay na ito. Yung Congressman, doon po sa dami ng mga consumer groups, marami tayo. Ang problema lang nakikita ko dito, Telma, kumisan pare-pareho silang advocacy ng isang sektor pero hindi sila nagkakaintindihan. Ayun na nga po Kaya nahihilo kami kasi may kanya-kanyang punto May kanya-kanyang punto pero bakit hindi lang pwede pagsama-samahin yung punto? So nangyayari sa amin para kami referee Pero anyway, maganda na yun, at least maingay na ngayon. Dati wala ka marinig talaga malang alingas-ngas di ba? That's right. Anyway, kayo po ba muling tatakbo bilang congressman? Kung pamarapatin po ng ating mga kasamahan sa Persisik sa Batangas, tayo po yung napipilitan tumakbo rin dahil pinangako sa kilang haban na rin si Presidente Pinoy. Opo. Kaya ako po ang kanila magiging tuloy sa Malacanang para makapagparating ng mga mayora. Maganda naman po ang suporta ni Presidente, mahigit pong 1 billion na 600 milyon ang naparating ko sa 2 taon. So sabi ko, pagpapatuloy ito, hanggang narin si Presidente, siguro 1 term na lang po at ako'y pwede na mamahinga. Huwag naman po at marami pang gagawin sa consumer protection. Oo. Marami pa. Dahil chairman natin ngayon, itatakbo ng gobernador sa Bataan. Ako ang senior vice chair. Baka itong aking malamang itong mabigay sa akin dahil may seniority na election. Gusto ko naman to dahil mukhang magandang legacy ito na ayusin natin yung mga batas tungkol sa rights and duties ng consumers. Para lalong gumaling naman ang pagsilbi naman ng mga manufacturers sa mga products and services, di ba? Yes. Okay. So thank you very much, Congressman Apacible, and we will be talking to you in the future. Maraming salamat, Telma, sa pagkakataong binigay mo sa amin para makapagpaliwanag sa ating mga mamimili. Legal na kami! Legal na kami! Yan po ang Legal na Kami segment dito sa Ang Tipo Kong Negosyo at ang inyong narinig kanina nagsalita si Congressman Tomas Apacible, Vice Chair ng House Committee on Trade and Industry. Napakaraming mga proseso, Director Telma, di ba, bago tuluyang maisabatas yung kanilang mga panukala. Pero yun yung talagang hihintayin natin para sa Kailangan kasi talaga pakinggan mo lahat ng panig Hindi po pwede na yung consumer lang ang papakinggan mo. Hindi, kakausapin mo rin pati yung mga kumpanya, mga manufacturers kasi apektado rin sila. Diba? Anyway, patuloy po tayo sa ating programa, sa ating tema ngayong umaga, may pake kami. Ang tipo kong negosyo. Tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Sa PBS
Sa ika-49 na taon ng Land Bank, nagpupugay kami sa aming mga kabalikat sa pagsulong ng kaunlaran. Maraming salamat sa isa na namang mabunga at makabuluhang taon ng ating pinaigting na pagsasama-sama. Sa ating pagtutulungan, abot kamay ang pag-unlad ng bawat mamamayan at ng buong sambayanan. Makakaasa po kayo na ang Land Bank ay mananatiling kaagapay ninyo sa pagsalubong sa bukas na may saya at pag-asa. Land Bank, ang bangkong may damdaming bayan. Ang tipo kong negosyo. Strict ang budget ko eh. Okay, patuloy po tayo ngayon sa ating programang Ang Tipo Kong Negosyo. At nasa linya na po ng ating komunikasyon ang excuse me, ang presidente naman partner ng NACI. Yung NACI is yung Nationwide Association of Consumers Incorporated. Isa itong sa mga consumer organizations. Samahan ng mga consumer. Oo, samahan ng mga consumers. Kausapin natin si Mr. Jose Pepito. Magandang umaga po, Mr. Pepito. Magandang umaga sa inyo dyan at saka sa inyong mga masugid na pakikinig sa inyong magandang programa Ang Tipo Kong Negosyo. Naku, thank you naman po. Good morning sa inyo. Morning po. Una-una po, kakagaling lamang po natin dun sa National Consumer Assembly. Ano po ba sa palagay ninyo ang buti na ibinunga ng assembly na yan? Maraming issue na natatalakay doon, pero ang lumitaw na parang napag-usapan doon sa mga, kasi naggrupo-grupo yun, Yes, sa lahat ng nag-breakout grupo. session po, Opo. Okay. Ang parang common na napag-usapan doon, yung una, yung ating yung pagpatupad sa mga kaukulang batas na nandiyan ngayon, Kung minsan kasi medyo hindi napatupad, kaya kung minsan yung mga produkto na medyo mababa ang kalidad nakakarating sa merkado. So, mga tao naman, alam mo na yung mga tao naman, yung value for money, mahalaga sa kanila yun eh. Correct. Kung minsan, alam nilang medyo hindi maganda, pero yun lang ang kaya nilang mabili sa kanilang kaunting pera. Kaya kung minsan, nabibili pa rin nila. Ganon. Sample niyan, sample po ng mga produktong yan. Oo nga. Anong produkto yung mga pinag-uusapan natin? Marami po. Yung mga nagkalat diyan ngayon na mga yung tinatawag nating mga smuggled goods. For example. Nako, smuggled. Lalo ngayong magpasko, di ba? Opo. Karamihan diyang medyo delikadong mabibili na hindi quality. Yung Christmas lights. Naku, oo nga, Christmas lights, di ba? Pinagmulan na ng sunog yan, napakaraming sunog. Kaya delikado. Oo. Di ba? Okay. Siguro presko pa sa alaala ng mga tao yung nangyari kay Speaker Dibinicia nung araw. Opo, talaga naman, napakasaklap. Medyo masaklap yun. Ngayon, pero ito po andyan pa rin Nandiyan pa rin, nandiyan na naman. Kaya kailangan na naman ng DTI, mag-iikot na naman sila para mahuli itong mga ito. Pero kung minsan yan, alam mo yung cat and mouse, yung magkahulihan sila, kung minsan maunang makabili ang mga consumers natin bago mahuli. Tapos nakabili na bago pa mahuli. Oo nga, nabili na. Oo. Mr. Pepito, Yes. ito po bang NACI? Gaano katagal na po ito? At ano ang inyong mission? Na-organize itong NACI nung na-issuehan to lang registration sa July 20, 1994 pa po. So, ang aming pangunahing layunin sana yung consumer protection and welfare. Pero napagkaalaman namin na ang ating mga consumer talaga can be receptive to yung mga welfare educational education kung economically sila
sound, meaning kumakain sila na 3 beses sa araw. Ay. O, kaya namin yung economic empowerment. Oo. Kaya yung ganun eh. Kasi So, yung ang ibig kasabihan niyo ba sa... sabihin, Mr. Pepito, makakapag-demand ka lang ng produkto na di kalidad kung ikaw may pera May na kaya. Ay, May kakayahan ka. ganun ba yun? Paano pag Kaya mahirap? kung minsan, kung anong abot kaya anong abot kaya mo, Ng bulsa. iyon na lang. Oo. Oo. Pero hindi ho ba dapat baliktad? Na Oo nga, dapat dapat. nga yung mga walang kaya ay protektado na ang bibili ng kanilang kakarampot na pera, yung dekalidad pa rin. Kayo nga, iyon ang sinisikap ngayon ng ating gobyerno na maabot natin yon. Pero dahil sa mga yung mga pangyayari na may mga produkto na hindi dekalidad na nandyan din sa merkado, kung minsan mapilitan na rin yung ating mamimili na pumunta doon. Oo. Yun ang problema. So, ang Yun nga, problema yun. awareness po ba ang kailangan number 1 o economic empowerment ng number 1? Yung, parang yan, chicken and egg problema yan eh. Oo. Oh. It can either be, no? Pero kami, nagsisikap kami na sabay namin ginagawa yun, ano? Yung education to promote economic welfare and protection, and then at the same time, yung ang empowerment, economic empowerment. Kaya nag-ano kami ng mga livelihood programs, lalo na doon sa ating probinsya. Tinuturoan namin sila doon na gumawa, halimbawa, yung mga farmers natin, gumawa ng organic fertilizer. Kasi kung yung chemical fertilizer, mahal din. Tapos nakakasira pa sa ating environment. So tinuturo namin yung paano gumawa ng organic fertilizer. Pagkatapos... Ano po yun? Libre ang training? Libre po yung sa amin, libre. Oh, very good. Oh, kaya yung aming dyan, ang problema lang namin dyan, yung aming mobility. Kasi wala naman kami source of income kasi. In fact, yung isa doon sa napag-usapan doon sa assembly, yung financial assistance ng mga consumer organizations. Yes. Kasi nagpag-alaman namin na sa ating mga kalapit bayan, kalapit country, mga country sa Southeast Asia, for example. Opo. Karamihan doon yung mga consumer organizations are getting support from the government. Financial funded support. Sila, funded. Oo. Kaya medyo malakas ang kanilang doon, organization kaysa atin dito. Kasi sa atin, puro volunteer. Puro sarili sikap. Correct. Mr. Pepito, marami pa po yung hindi nakakaalam na meron palang Nationwide Association of Consumers Inc. o NASI nga. Doon sa mga interesado, ano ho ba yung dapat nilang gawin para maging miyembro? Yun nga, isa pang kami, kaya hanggang ngayon sabi nila wala kami pera kasi ang membership namin is voluntary, basta pumunta ka lang, just fill up a form, tapos yun na, member ka na. Hindi kami nangongolekta ng fees. Walang anumang babayaran sila? Walang anumang babayaran sa amin. Ang hiningi lang namin na sana, kung may pangangailangan sa kanilang personal presence, nandun sila. Nagbibigay po ba kayo na ID? Yun nga isa kasi pagbibigay kami ng ID, sisingil na naman kami. Hindi naman natin nakuha kasi yung ID na libre eh. Kaya hanggang ngayon wala. Yun na lang na personal presence na lang so to identify you as member. Oo. So saan po pwedeng kumuha ng mga forms para po sa interesado? Opo. Saan po sila pwedeng kumuha? Yun, either, medyo malayo-layo kami kasi Marikina ang opisina. Ngayon, kung hindi, if they can pass by, doon sa DTI, kasi incidentally, ako kasi, naging miyembro ng National Consumer Affairs Council, NCAC. Pwede nilang, pwede nilang daanan doon. Iniiwan naman akong mga format din ng NASI doon. So, they can ask for a copy. Oo.
Ganun lang yun. Panghuling katanungan na po. Opo. Meron pong lumabas na lathala kamakailan na panahon na siguro para magkaroon ng party list para daw sa mga consumers. Alam mo, kami, na-register kami sa Comelec way back 2002 yata. May eleksyon ba yun? 2002? Na-register po kami. Okay. But the problem is, yung at that time, wala pa naman itong computerized, di ba? Voting. Yung PICOS. Manual. Nadaya. Nako. Nadaya kami doon. Kaya yung boto namin, hindi na bilang ng tama. Wala kaming nakaupo na representative. At saka ang importante ho doon kasi yung makinarya, no? Oo nga Yung mga watcher. Dapat at saka yung pagkampanya, wala naman kaming ang pera. Kaya puro text, nung araw text, tapos yung email, ganon. Hanggang doon lang. Hindi kami makaproduce ng flyers. Wala ngayon po, wala na kayong planong tumakbo uli? Hindi kayo nag-file ng COC? Makasakali. Makasakali rin yun namin yung aming application for accreditation sa Comelec. Ngayon po... Hindi namin ina-abandon pa totally yun Nandiyan pa rin. Okay, sige po. So, good luck po, Mr. Pepito. Salamat po. At sasali ho kami ni Tess sa inyong organization. Sige po. Maganda yun. I would be very glad if you become part of us. Okay, thank you very much. Salamat. Bye-bye. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Kathleen Joy Atienza ng Far Eastern University. Nag-aanyayang laging makinig sa Radyo ng Bayan ng Philippine Broadcasting Service. Hatid sa inyo ng himpilang ito ang mga programang may makabuluhang impormasyon at balanseng pagtalakay sa mga isyu ng bayan. Halina't makinig sa Radyo ng Bayan ng Philippine Broadcasting Service dahil dito, konektado ka! Sa ika-49 na taon ng Land Bank, nagpupugay kami sa aming mga kabalikat sa pagsulong ng kaunlaran. Maraming salamat sa isa na namang mabunga at makabuluhang taon ng ating pinaigting na pagsasama-sama. Sa ating pagtutulungan, abot kamay ang pag-unlad ng bawat mamamayan at ng buong sambayanan. Makakaasa po kayo na ang Land Bank ay mananatiling kaagapay ninyo sa pagsalubong sa bukas na may saya at pag-asa. Land Bank, ang bangkong may damdaming bayan. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide, sa Metro Manila, DZRB, Radyo ng Bayan, DZSR Sports Radio, DZRM, Radyo Magazine, DWBR-FM Business Radio, at Overseas Radio, Radyo Pilipinas. Radyo ng Bayan Luzon, DWBT Batanes, DWPE Tuguegarao, DWFB Lawag, DZRK Tabuk, DWFR Bontoc, DZEQ Baguio, DZAG Agoo, DZMQ Dagupan, DWRS Tayug, DWLC Lucena, DWRB Naga, DZVC Virac, at DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo, DYES Borongan, DYSL Sogod, DYLL Iloilo, at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag, DXBN Butuan, DXRG Hingoog, DXIM Cagayan de Oro, DXSO Marawi, DXRP Davao, DXMR Zamboanga, DXSM Holo, DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide. Ang tipo kong negosyo. Okay, tuloy-tuloy ho tayo.
naririnig din po sa lahat ng radyo ng Bayan Stations nationwide. Itong programang Ang Tipo Kong Negosyo bukod dito sa impilang DZRB Radyo ng Bayan at sa DWBR-FM 104.3 MHz. Kami po ang patuloy nyo nakakasama. Ako si Tess Ramirez at... Ako po naman si Thelma Dumpit Murillo. Ayan. Ano? Next segment na tayo. Part 2 ng Strict ang Budget Ko. Ayun, oo. Kasi kanina nakausap natin yung NACI, di ba? Nationwide Association of Consumers Incorporated. Isa lamang ito partner sa napakaraming consumer organizations. And yet, magtataka ka, bakit hanggang ngayon parang mahina pa rin, ano? Yung... Ang alin? Mga mamimili. Di ba? Hindi pa rin nila alam masyado. Yung kanilang mababa pa rin karapatan. ang level ng kaalaman para sa mga karapatan at responsibilidad. Yun na nga eh. Yun na nakakalungkot na parte doon, di ba? Anyway, so ngayon, kakausapin naman natin ang isa pang consumer organization. Pero, ito yung National Federation of Women's Club of the Philippines partner. Sinasabing ito yung nanguna sa paglulunsad ng consumerism sa ating bansa. At 100 years na daw sila sa women empowerment and protection of human rights. 100 years. Ang tagal na. Kausapin natin ang presidente po ng National Federation of Women's Club of the Philippines, Miss Estrelita Ruiz. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga rin sa inyo. Opo, at maraming salamat. Live po kayo sa Radyo ng Bayan. Okay. Ma'am, ano po itong National Federation of Women's Club of the Philippines? At ilan pong women clubs ang kasapi ng inyong organization? Naku, marami kami. Kami yata ang pinakamaraming membro sa mga women's club dito sa Pilipinas. Opo. Kami rin yung pinakamatandang women's club dito kasi magwa 100 years na kami. Oo. Oo, ito kasi ay natatag noon pang 1921. 1921? Oo, kaya kami ang pinakamatagal na women's organization dito sa Kayo Pilipinas. po ang presidente. Ilang taon na po kayo ngayon? Bakit mo tinatanong? Ikaw talaga partner. Senior citizen. Senior citizen. Karamihan sa amin ay mga senior citizen. Pero ngayon, nag-uumpisa na kaming kumuha ng mga bata rin para meron kaming ano ba yun, yung ipasa sa kanila ang mga para hindi nga namamatay ang aming organisasyon. Opo. Yung pong consumerism, paano po ninyo pinopromote ito ng inyong federation? Through information dissemination. Kasi nga kami, lagi kaming nandito sa Manila, kami yung nag-a-attend ng mga seminars, ng mga meetings tungkol sa consumer. Tapos, ini-echo naman namin sa aming mga club women. Nagpapadala kami sa kanila, katulad ng mga their basic consumer rights, pinapadala namin lahat yan. Nag-a-attend din kami, katulad dito, last month, we attended the... ano ba yung inattendan namin? Yung sa United States Federal United States ano ba yung at ano po ang natutunan natin yung Federal Trade Commission na sponsored by the US Embassy, nag-attend din kami diyan. Tapos ito naman ay ito ang nagpo-promote at nagpo-pursue ng effective law enforcement in protecting consumers against unfair or deceptive acts and practices in commerce. Yes. As well as it eliminates and prevents harmfully anti-competitive business practices in the market. So marami kaming natutuhan dito at marami rin silang brochure na pinamigay na pinabigay din naman namin sa aming mga women's club. Katulad ng mga para maprotektahan sila sa pagkuha ng mga visa, ng US visa kasi alam mo naman, ang dami-dami nating mga kabayan na gustong-gustong pumunta sa Amerika tapos na fake sila dahil may mga picture na nagsasabi sa kanila ng hindi naman totoo. Kaya nagbigay sila ng mga guidelines ng mga ganon kung paano makakuha ng visa ng mabilis na hindi maloloko ng sino man tao.
Pero, Yun. Tapos ngayon, after this, itong pagkatapos ng pag-uusap natin, we will attend the United Nations Association of the Philippines. Invited din kami dito. At ang team nila naman ngayon ay ensuring environmental sustainability. Kaya Ako, ang dami pala po ninyong activities, ma'am. Oo. At Yun po, ang importante lamang po, ma'am, ay kasi women, mga kababaihan, sila po ang nagbabudget sa bahay, kaya importante na alam nila kung ano yung tamang pamamaraan ng pamimili. At kailangan malaman nila ang kanilang consumer rights kasi That's maraming hindi nakakaalam din at saka hindi nila alam kung saan pupuntang magrereklamo. Opo. Maraming Meron po ba naloloko kasi kayong hindi nila alam mga kung saan chapter pupunta. sa bawat probinsya? Almost. We have 24 chapters? Yeah. Entire Okay. Philippines from Luzon, Visayas, and Mindanao. I see. And how big is your membership, ma'am? Mga ilan ba tayo? Almost 5,000 ang active members. 5,000 active iba pa yung mga hindi nagbabayad doon, although they are members in their local chapter. Kaya lang hindi sila nagbabayad dito sa National Federation. Pero kasi yung iba member sila dun sa local club but hindi sila nag-member dito sa national. Pero ang talagang active members na paying dito sa national ay 5,000. I see. Partner, may tanong ka pa kay Miss Ruiz. Ang itatanong ko lang sa inyo, Ma'am Ruiz, ano ho yung naging contribution, pinakamahalagang contribution ng inyong organisasyon pagdating po sa negosyo at kalakalan? Pagdating sa negosyo at kalakalan, kami ang isa sa mga pioneer ng National Consumer Affairs Council. Yung dati naming presidente, si Lulu Casas Quezon, may she rest in peace kasi kamamatay lang niya, ay isa sa mga pioneer ng National Consumer Affairs Council. Tapos sila rin ang nitong paggawa ng October as Consumer Month. Kaya yon nagiging aware ang mga tao tungkol sa kanilang mga rights at saka duties. Okay, so thank you very much, Ms. Ruiz. At kung makakatulong po kami sa inyong advokasya, tawagan lamang po ninyo kami dito sa aming programa. Pwede bang pwede bang mag-advertise na rin? Kasi meron kaming yung Outstanding Mothers Awards, awarding ceremonies this December 3. Opo. So, ko lang sa aming mga club women kung meron silang ibibigay na pwedeng maging outstanding mga nominees. Nominee for outstanding mother. Yes. Ay padala lang nila dito. Alam naman na nila yung mga criteria. At saka meron kaming darating na fundraising, yung Dance for Life. Wow. Kasama namin dito yung si Secretary Tayag para maka-generate kami ng income para sa mga projects ng National Federation of Women's Club. This will be on February 16 sa Manila Hotel. Okay, thank you very much, Ms. Estrelita Ruiz, President of the National Federation of Women's Club of the Philippines. Okay, thank you also and more power to you. Ayan, okay. Ang tanda na pala, no? Uy! Ng kanilang organisasyon. Bad word ka talaga, partner. Tatanda ka rin. Babalik po kami sa dali lamang po. Sa ika-49 na taon ng Land Bank, nagpupugay kami sa aming mga kabalikat sa pagsulong ng kaunlaran. Maraming salamat sa isa na namang mabunga at makabuluhang taon ng ating pinaigting na pagsasama-sama. Sa ating pagtutulungan, abot kamay ang pag-unlad ng bawat mamamayan at ng buong sambayanan. Makakaasa po kayo na ang Land Bank ay mananatiling kaagapay ninyo sa pagsalubong sa bukas na may saya at pag-asa. Land Bank, ang bangkong may damdaming bayan. Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig sa pamamagitan ng internet,
Mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan. Saan mang sulok ng mundo. Tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sani Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy, konektado ka. Pinoy, konektado ka. Pinoy, konektado sa PBS. Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan-saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Drive my caravan. Yeah! Drive my caravan. Naman sumakay Nasa pa rin huling ang boses ng ano. Nasa huling bahagi na tayo, partner, ng ating programa. At papaalala natin, ngayong buong buwan ng Oktubre ay Consumer Month. Yan. At bukas birthday ko rin. Talaga. Oo. Advance happy birthday. Ano ang inyong wish? Wish? I wish that all my wishes will come true. Ang dami eh. Sana nga. Ay! Thanks. Anyway, bukod dyan, meron tayong Consumer Wednesdays lecture series. Sa DTI Head Office po yan, 3rd floor AVR, sa DTI Center Conference Room. And then, Design Week ng Design Center, October 15 to 20. At syempre, yung DTI Region 2 will have Pagbiyagan Festival sa Solano, Nueva Vizcaya. Ayan. At ano pa yung mga iba nating aabangan? Marami pa mga events this October sa mga remaining days. At sa month of malapit na, November, bakasyon time. Saan nyo balak mag-bakasyon? Naku, ang haba ng bakasyon, no? Sa mga estudyante, SEM break. Yes! October 26 up to November 5. Tayo ba meron? Wala. Pasok pa na. Ano ba yan? Nakakainis Anyway, meron pa tayong isang kakausapin partner. Napag-uusapan natin ang mga biyahe-biyahe. Ito kakagaling lang sa biyahe. Naggaling siya sa Ka-Expo o yung China ASEAN Expo. Lagi tayong pumupunta dito kasi maraming mga oportunidad para sa ating mga exporters dito. So, para malaman natin kung ano ang nangyari sa kanilang biyahe at ano ba itong Ka-Expo, kakausapin natin ang Director ng Domestic Marketing ng Board of Investments, si Mr. Dennis Miralles. Good morning, Dennis. Hi, good morning, Marela. No, this is Thelma. Oh, I see. Sorry, kasi akala ko si Marela. Good morning, Elaine. Yes, you're live on Radio ng Bayan. And yes.
Can you tell us ano ba yung Ka-Expo? I know you were one of those who attended last September 21, 25. Yes. Yes, go ahead. Ay isang pagkatip na at 10 iba pang miyembro ng ASEAN. Sinasagawa ito taon-taon at pinapakita dito ang mga programang pamumuhunan. Gayon din may mga project matching kung saan pinagkikilala ang mga taong may mga negosyong pang-industriya na magpakahintulad. Kasama ko po sa Ka-Expo ngayong taon ang ibang kinatawan ng ating pamahalaan. Sina Mr. Teo Custodio, yung chairman ng Authority of Freeport Area of Bataan, si Mr. Ernest ng Clark Development Corporation, Mayor Pablo Ortega ng San Fernando City, Pampanga, at saka si Mr. John Boggs ng Global Gateway. Kami ay nagtulong-tulong para maitaguyod ang ating Philippine Investment Seminar at Investment Booth, kung saan makikita ang mga sektor na industriyang maaaring pasukan dito sa bansa. Dennis, teka muna. Ilan ba yung nagpuntang mga exhibitors dyan at ano-ano mga produkto ang naging bestseller? Karamihan po ng ating mga produkto na in-exhibit during the Ka-Expo ay mga agri-based products. Agri-based? Like what? Yung mga handcrafts natin made of agri materials, no? So, sila po ay 30 exhibitors ang nagpunta doon. How many? Sorry, you're coming in choppy. How many went with you? Ang tansya ko po lang sa mga exhibitors natin, there are about 20 to 30 exhibitors po ang nag-participate sa Ka-Expo ngayong taon. Okay, and would you know what was the best seller among our products? Yung ano po kasi, yung product exhibition was being handled by SITEM. Okay. So yours is the investment? Pinag-ukunan ng pansin during the Ka-Expo ay yung investment component. I see, okay. Kaya hindi ko masyadong kabisado yung trading goods exhibit. Okay, so pag-usapan natin investments. Were you able to attract any investments to the country? Meron po tayo mga dinaluhan o tinatag na Philippine Investment Seminar, no? Kung saan tayo po ay gumawa ng mga presentations, no? Unang-una po nagsalita po yung ating Consul General sa Guangzhou tungkol sa Philippines. Tapos, yung ating City of Charm na pinangungunahan ni Mayor Pablo Ortega, nag-pitch din po siya about San Fernando City as a potential location investment Photo Point Development Corporation. Ako po naman tungkol sa magic 10 reasons why the Philippines have a growing economy. And lastly po, meron tayong testimonial na ginawa po Sir John Boggs na Global Gateway. During the Q&A po ng Philippine Investment Seminar, marami po nagtanong kung paano mag-set up ng negosyo sa Pilipinas. At marami po nagtatanong tungkol sa paano sila makapagnegosyo tungkol sa hydropower plant, manufacture ng turbine, saka machinery and equipment. Meron po din nagtanong tungkol sa rubber, no? Okay. May nagtanong tungkol sa rubber. So you can dovetail that with the recent rubber congress that we just held. Ayun nga po. Naghahanap po sila ng local partner ng mga pagnegosyo tungkol sa rubber. Okay. So, when is the next Ka-Expo, Dennis? That will be next year, about between September to October next year. At ang maganda dito, tayo yung country of honors na next year. Wow, okay. So, kailangan maghanda na agad tayo. 1 year in preparation. It's not enough. Yes. At saka, tayo yung center of attraction next year, kumbaga. No? And my last question, where is the tuloy pa ba yung InvestSmart natin this November? Hindi na? Yung InvestSmart po natin na hindi po muna natin itutuloy sa November. Okay. Kagaya ng ating pinabi noon, pinafinance po natin mga proyekto. Dapat ma-cover sila ng
Anak ko, nawala Wala na sa na, linya wala si na, oo. Dennis pa, sayang. Anyway, we will talk to Dennis again in the future pag uusapan natin yung progreso ng preparations for Ka-Expo 2013. Partner, wala na tayong oras. Wala na tayo oras, but bago namin tuluyang isara itong edysyong ito ng Ang Tipo Kong Negosyo muli, advance happy birthday, Director Telma. Thank you, partner! At sa lahat, ano yun? Fanfare. Kami po ang inyong mga nakasama. Ako si Tess Ramirez. At ako po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo. Thank you, Lord. God is great. Have a great weekend, everyone. Thank you rin sa aming producer si Miss Marela Jam Castro at sa ating mga technical engineers, sina Engineer Lita de los Santos at June Paladan. Until next week, have a nice weekend. Bye!